Ayan, isang maganda at mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nagpapasalamat po muli tayo sa Panginoon sa pagkakataon na meron tayo. Alam po natin, Sunday afternoon is still the Lord's Day. Amen? Nagpapasalamat po tayo. May lakas pa rin tayo para ibigay po natin yung best sa pagsamba. Amen? Pambungad na awitin pa lang po. Kanina yung string ensemble as the deer. At yung sanctuary choir po natin, inawit po nila yung About the Cross. Pagpapala po agad sa simula pa lang. Amen? At alam ko po, handa na po tayo para ibigay yung ating best. By the way, binabati po natin yung ating mahal na bishop, kay Ma'am Maris, sa lahat po ng kasama nila sa gawin ng Europe. Umaga po ata doon. Magandang umaga po. At sa lahat po ng kapatiran natin na nasa online, na nakasubaybay din po, no, magandang hapon po. Medyo maulan sa labas, pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nandito tayo. Amen? Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Please listen as I read the Word of God, the letter of Apostle Paul to the Ephesians, in Ephesians chapter 5, verses 1 to 14. Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savour. But fornication, and all uncleanness, and covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa hapong ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Maraming salamat din po sa mensahe kanina about giving po, Panginoon, na nilatag sa amin ng aming Pastor Norman. And thank you po doon sa hapong ito na muli kami makakapakinig ng inyong salita, Panginoon. Naway gabayan niyo po kami, ihanda ang aming mga puso at isipan upang kami po ay mabiyayaan ng iyong salita, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa bawat oras na pinagkakalob niyo sa amin. And Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Kung ito po ay, Panginoon, ay aming nakita, nasabi, at nagawa, Panginoon, patawarin niyo po kami. And Lord, ganun din po, nilalapit namin po sa inyo ang aming mahal na bishop na nasa bansang Europe, na kung saan po ay ginaganap niya ang ministeryong pinagkaloob niyo sa kanya. Ganun din po si Ma'am Maris na kanyang kasama niya po ngayon ay ingatan niyo din po. Ganun din po, Panginoon, ang aming Ma'am Jessica po. Panginoon, ang aming Pastor Norman na patuloy na siya po ang nag-lead ng iglesyang ito, Panginoon. Ganun din po ang bawat isa na nadarito, Panginoon, ay kami po ay yung ingatan, ilayo sa anumang sakit, Panginoon, panatilihin yung malakas ang aming katawan, panatilihin yung malusog, at maintindihan ang bawat salitang aming matatanggap mula sa inyo, Panginoon. Ganon din po ang tagapagsalita ngayong hapon, Panginoon, ay inyong gabayan din po, bigyan niyo siya ng wisdom, karunungan, Panginoon, upang mahiyag ang inyong salita. Ganon din po ang bawat gagalaw sa ministeryong pinagkaloob niyo sa amin, ang multimedia, ang orkestra, ang bawat aawit po ngayong hapon, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo, and this time, I believe na handa na po ang bawat isa na papurihan at awitan ng Panginoon. Itaas po natin ang kanyang ngalan as we sing a song, All Hail the Power of Jesus' Name. Ready, sing! All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him. Crown him, crown him, crown him and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him on man ascribe, and crown him this day ascribe, and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Oh, that with yonders a sacred throne we at his feet may fall, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all.
next song, let's sing a song at the cross. On the first verse, alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred heat for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I had done, he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debts of love I owe. Here, Lord, I give myself to thee, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. At ngayon po, nagagalak po tayo dahil meron po tayong mga bisita. Amen. Kanina po, ang dami po natin bisita. Kahit ganito po yung panahon, pinapaunlakan po nila tayo. At masaya po tayo sa kanilang presensya. Amen. Ipakita po natin na talagang maligaya po tayo sa kanilang presensya mamaya. Amen. At pag nabanggit po namin yung inyong pangalan, maaari lamang pong tumayo para po aming ma-recognize. Kapiling po natin ngayong hapon. Bisita po ni C. Dominguez, Johnny Tugade, tama? Yun. Welcome po sa ating gawain ngayong hapon. Kapiling din natin, invited by Sister Charlene Mansibad. Sige po, maaari na po makaupo. Ayan, si De La Gente Isaiah Luis, tama? Ayan, welcome po sa Living Water Baptist Church. At meron po ba tayong nakalimutan? Baka meron pa po tayong first time visitor na hindi lang po natin nabigyan ng ating visitor slip. Wala po? Ayan, ipakita po natin na talagang welcome sila. Tumayo po tayong lahat. Yan, awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kamayan po natin ang bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan, bago po tayo magpatuloy, umupo po muna tayo. Kapiling po natin ngayon ang ating mahal na Bishop. Ayan po, Bishop, good afternoon po. Good morning po sa inyo. Hello everyone. Bonjour. Merci beaucoup. Yes, greetings sa bawat isa po. So, praise God, nagkaroon ako ng chance. Kanina actually gusto ko sana nung morning worship natin, pero hindi po napapangyari. So, I just want to
welcome, especially our visitors, bawat isa po sa atin. So, miss ko po kayo. And thank you for your prayers. I can say that God is doing good. God is doing great. Maayos po yung pong ilang mga pagbiministeryo natin dito. Una po sa Milan. So, pinagpala po ng Diyos ang gawain. And then, doon naman po sa Como, bagamat wala po kaming Sunday doon, it is good na nakita po namin yung worship place nila Pastor Genesis at may mga ilang kaming nakausap na attender po nila doon. So kaya thankful po kami. Nandito na po kami ngayon sa Paris and exactly today, ito po ang conference, equipping conference po ng gawain po natin dito together with some of the pastors. Kasama rin po dito ang Living Water Baptist Mission Milan. So kaya please, wag tayo kayong bibitaw sa prayer. And yung health, kareglado po ako. Tapos nakatulog po akong mainam kagabi. And then maganda po yung amin pong naging mentoring kagabi. At mainit po actually dito. As in, napakainit po. Pero praise God for His grace. And yung sabi ko nga, mentoring po kami kagabi. Pero actually, may surprise po sila sa birthday po ni Ma'am Maris. Kaya sobrang nakaka-touch po yung kanilang gesture. So kaya nais ko lang po na makabati po sa inyo. And I hope na kasi maganda rin po ang report. Gusto ko pinalaman nyo na kahit wala po ako dyan. So updated naman po ako. So pagkat ang ating pong pastor, communicated po kami. And then he is updating me about all the things that God is doing. Yan po sa ministry po natin. So, ngayon pong araw na ito ay ang equipping conference. And then, meron pong mga every night na kami po yung magiging ministering dito sapagkat ima-maximize po nila yung ating pong stay dito. Tapos, 21 po yung mamaris ninyo. Tapos, kami po 23 para sa camp naman po doon po sa London, Living Water Baptist Mission London. So at yun po yung medyo talagang tuloy-tuloy din po. Kaya please do pray for me and help me na talagang ilapit natin sa Diyos ang kaayusan ng mga ministries na pinagkatiwala po sa atin. So thank you for your faithfulness to God. Thank you for loving the ministry. Thank you for backing up and supporting our pastor. And thank you for always praying for us. Salamat po, salamat po. So, miss ko na po kayo. Shout out po kay Sophia Maris at doon po sa bawat isa po sa atin, sa mga sa aming mga kasama sa bahay at sa inyo pong lahat dyan. Okay, God bless po and I hope na talagang hanggang dumating ang Panginoon, magsusumpungan po tayong lahat na nagtatapat sa kanyang gawain. Thank you so much. Hello po, ayan. Thank you po, maraming salamat po Tatay Bishop. Ayan, patuloy po natin ipanalangin ang ating mahal na Bishop. Ano ho? Hindi po madali yung kanyang gawain, kaya patuloy po natin yung suportahan sa pamamagitan po ng panalangin. At ngayon po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo, 2 Corinthians chapter 9, verses 7 and 8. Ang sabi po dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito, na kami po'y muli makapagsasamba sa inyo. Dalangin po namin Panginoon na lahat, Panginoon, ang aming ibibigay, Panginoon, maging katanggap-tanggap po, Panginoon, sa inyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon, dahil kahit kailanman po, hindi po kayo nagkulang sa aming buhay. Thank you for all the provisions, Panginoon. May you continue to bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Habang tayo po yung nagbibigay, awitin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For
He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Salamat, Brother Harvey. And this time, makakapakinig po tayo ng mga patotoo, blessing report mula sa ating kapatiran. At alam ko po, tayo po ay nagagalak na mapakinggan yung kanilang pagpapala. Amen. Unahin na po natin, Sister Vanji. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi ko nga po, hindi po ako sanay kasi talaga nang nagsasalita. So, pagpasensyahan niyo po kung medyo hahaba na. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibago pong taon na ibibigay niya po sa akin tomorrow. Last year, ganito din po yung nangyari. Na-testimony ko na rin po ito na yung sa office namin, yung nagkaroon ng nakawan. So, the week before ng birthday ko, is talagang bombarded ako during the meeting. Meeting namin sa, with the top management. So, talagang, yung last year, hindi sa ungrateful ako sa Panginoon na mag-celebrate ako, pero parang hesitant talaga ako na mag-celebrate sa office ng birthday ko. Although kahit hindi naman talaga ako maghanda, automatic naman talaga na may handa sa office. So sa personally, ayoko. Tinatanong ako ng staff ko anong gagawin. Wala talaga akong instruction. Dahil nga, yung pressure doon sa nangyari sa nakawan na yon na talagang nasa akin yung bigat. So, lumipas yung mga buwan, talagang bit-bit ko yun. Ngayon, birthday ko ulit. Ganun na naman yung nangyari. Although hindi na po ako bombarded during the meeting, pero same scenario. May nakawan ulit, warehouse ulit, driver ulit, mahinante ulit. The same story. Sabi nga ni Sister March, history repeats itself. Although hindi ako yung involved, pero syempre, command of responsibility. So, nagpapasalamat ako kasi mas ngayon, mas carry ko na siya. Na hindi kagaya last year, talagang affected ako. Ngayon affected pa rin ako, pero andun po yung peace na binibigay ng Panginoon na hindi naman ikaw yung gumawa. Hindi mo naman kontrolado kung anong gagawin ng ibang tao sa paligid mo. So, peace ako. Siguro bukas nakakapag-celebrate ako sa office. Yung mga gusto pong pumunta-punta lang po kayo. Hindi kasi ako naghahanda sa office lang. Sila kasi yung naghahanda sa akin. So, ayun po, yun yung pinapapasalamat ko na mag-celebrate ako ng birthday na at least kahit na andun yung pressure. So, gusto ko nang i-close yung story. Sana next year, hindi na ako magte-testimony na eto na naman, may nakawan na naman. Sana wag na ulit yung ganon. Ang bigat po talaga, ang bigat. So,
next po na pinagpapasalamat ko na pasokan na po ulit ni AJ sa August. Ibig sabihin, 1 year na po kami. 5 years na lang, graduate na siya. 5 years na lang po. So, nagpapasalamat ako dun sa provision po na binibigay talaga ng Panginoon. Mabigat po yung gastusin po talaga. Hindi ko nga alam saan nanggagaling. Kahapon nga during the party, Mami, yung dorm daw bayaran na. Ano ba yan? Parang kakabayad lang natin, bayad na naman. So, ang dami po talagang gastusin. Pero yung Panginoon po talaga yung nagpo-provide. So, 5 years na lang po, samahan niyo po kami sa panalangin. So, sa family ko po, nagpapasalamat po ako na palagian pong iniingatan si Brother Ariel, dun po sa mga engagement nila, kung saan lugar nakakarating. Mahirap po. Actually, ako hindi ko na inaalam kung ano yung nangyayari, ano yung ginagawa nila doon. Kasi baka pag inisa-isa ko, talagang may stress lang ako doon sa mga gawa nila doon, sa mga ginagawa, sa alam mo yun, yung threat, mga ganon. So, pinapagpasa Diyos ko na lang, bahala ka na Lord, ano yung gagawin mo sa pamilya ko. So, yun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Happy birthday po. Advance happy birthday, Ate Banji. Brother Dan. Sound check. Yeah, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kinakabahan ako. Kasi medyo matagal po nung uli akong nakatayo dito, no? Baka po may mga hindi po nakakalala sa inyo sa akin dahil matagal po akong nawala. Ako po si Brother Dan, isa pong seaman. No, pero wag niyo pong dugtungan yung seaman kasi madalas po dinudugtungan niya yung seaman loloko, no. So tayo po, isa po akong seaman na nampalataya. Yan. So, ganun po. Bago yun, bago. Yan. So, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakabalik na po ako. Matagal po akong nawala at ngayon po ay natagpuan muli. So, papasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, every time na bumabalik po ako, kasi 9 months po akong nawala eh. September po ako last year umalis, tapos bumalik po ako na itong 2 weeks ago. So every time bumabalik po ako, nakakita po ako ng mga bagong muka, mga bago po nating membro. Yun, ibig sabihin lang po nun talagang nakikita po natin na lumalago po yung ating gawain. So blessing po yun. At alam ko po, hindi po mangyayari yan kung hindi po nagtutulong-tulong lahat, no? Lahat po ng mga members. Siyempre, unang-una po, mula po sa ating senior pastor. No, kitang-kita naman po natin kung gaano kasipag yung atin pong senior pastor. Shout out po sa inyo, Bishop, sa Paris. Nasa Paris po ngayon. By the way, nung nakaraan po galing din po ako doon. Napuri ng Panginoon kasi isa po sa perks ng trabaho ko yung nakakapunta po sa iba't ibang lugar. So purihin po ang Panginoon. Tapos siyempre, papasalamat din po tayo sa ating sa ating resident pastor, Pastor Norman Gatdula. Yan. At sa lahat po ng members, talaga pong makikita po natin yung tulong-tulong kaya po lumalago po yung ating gawain. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kanya pong protection. Lagi ko po itong sinasabi every time bumabalik po ako kasi po yung 9 months sa barko, hindi po biro yun. No, yung 9 months na yon, may posibilidad na baka hindi natin alam, 'di ba? Ang Panginoon lang po nakakaalam, pero posible pong bumalik pa ako pero kulang na yung parte ng katawan, 'di ba? Posible din po na hindi na makabalik. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon, nandito po ako buong buo. Yan, so nagpapasalamat po ako sa protection. Lalo po itong last 9 months, kung nanonood po kayo ng balita, marami pong mga gera, 'di ba? Isa na po dyan yung gera ng Middle East and US. So, eto pong huli kong barko, before that, yung barko na sinampahan ko, ang lagi po naming biyahe noon, Middle East. Pero that time po, wala pang gera. No, tapos yung huli kong, ngayong barko na sinampahan ko naman, bayahe naman po namin nasa Europe na. So,
kumbaga nakikita ko po talaga na iniiwas po tayo ng Panginoon sa kapahamakan. No? So yun po, gusto ko mong i-testify yung kabutihan po ng Diyos sa aking buhay, sa akin pong pagtatrabaho. Siyempre ngayon po nakabalik, yun, nagpapasalamat po tayo sa ating pong Pastor Norman, talagang nag-encourage po. Siyempre, nung nawala po tayo, marami pong mga na-miss na ministry. Ngayon po, nawa po makabalik po ulit. Yan. So yun po, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us. Amen. Salamat, Brother Dan. At pakinggan po natin si Ninang Lynn. Magandang hapon po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil grabe po ang ginawa ng Lord sa aming buhay po. Una po, yung anak ko po, si RJ, nung nag-medical po kasi yung anak ko, sabi ng doktor, naghuminto dito, may nakita. Tapos yung anak ko, parang natulala din siya kasi syempre kapag may problema po sa medical, hindi po siya makakasakay. Pero niluhod ko po talaga sa Panginoon, iniyak ko na sana Lord, hindi ito maging hadlang para hindi makasakay ang anak ko. Tapos, salamat sa Panginoon po, sa Tuesday na po ang flight ng aking anak. Nung binanggit ko po, salamat kay Tumulak family. Kasi nung nag-open ako sa kanila na may problema ako, on the spot po, pinag-pray po namin agad yung aking anak. Kaya thank you sa Mars ko, si Maricel, tsaka si PRT. Kasi talagang nung nagkwento ako sa kanila, nag-pray agad kami. After 2 days po, nag-report agad ang aking anak na, Ma, okay na po ang medical ko, makakasakay po ko, Ma. Sabi ko, salamat sa Panginoon na talagang hindi yung hinahayaan na maging hadlang yung kanyang medical para hindi po siya makasakay. Tapos po, bukas po kukunin na po niya ang kanyang ticket. Tapos, sabi ng anak ko, Ma, mga Chinese ang mga kasama ko, Ma. Sabi ko, kasi sabi niya, hit daw niya ang mga Chinese. Sabi ko, Nak, magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Dahil iba manalangin ang nanay. Sabi ko ganun sa kanya. Pinalakas ko talaga laki ang loob niya. Tapos sabi ko, Lord, sana may makakasama ang anak ko na Pinoy. Tapos, kahapon po nag-report yung anak ko sa akin na, Ma, good news, may 5 akong kasama na Pinoy. Sabay kami magbiyahe. Kaya grabe po sa salamat ko sa Panginoon dahil parang napanatag na rin po ang loob ko na mayroon siyang makakausap na kapwa Pinoy niya. Tapos, nagtaka naman ako yung anak ko, bakit kailangan mag-grocery? Sabi ko, ang alam ko, pag nasa barko maraming pagkain. Sabi niya, hindi Ma, kasi baka hindi ko type. Kaya kagabi po, ura-urada kaming namili ng mga dilata, ng mga kung ano-ano pa, para ipabaon ko po sa kanya. Tapos, nais ko po magpasalamat kay Pigeon kasi yung 2 kong anak po, lagi po niyang ginagabayan, na lagi po niyang pinagpipray sa, lagi po siya nag-guide. Tapos, salamat din po kay Pigeon na hindi po siya napagod sa pagpunta po sa Parañaque para ang mga tao po ay magpatuloy sa paglilingkod. At sa aking bunso po, sabi ko sa kanya, lumipat kasi siya ng school dito na sa Maynila. Sabi ko na tanggapin ko na mapalayo ka sa akin. Pero ang isa lang hiling ko sa'yo, huwag mong pababayaan ang ministry mo. Yun na lagi kong hinihingi sa Panginoon na huwag nilang pababayaan yung ministry. Tapos, nagpasalamat din po ako dahil yung aking asawa po, nung Thursday, maaga siyang umuwi. Nakasama po namin siya sa pag-church. Kahit medyo nahirapan ako, ginamitan ko po siya ng para
makasama namin. Sabi ko kasi, sumama ka na sa pagsamba dahil ahakbangin mo na lang yan. Sabi pong ganun sa kanya. Ayun naman po, sumunod naman po sa akin. Kaya, salamat church, patuloy po natin panalangin yung aking anak po kasi first time po niyang pumunta sa ibang bansa. Tapos sabi ko sa kanya, nak, huwag na tayo mag-iyakan ha. Tapos nagbiro siya, hindi mag-aral na ako ngayon, kunwari na ako iiyak ako ngayon para sa paghatid mo sa akin, walang tayong iyakan. Ayun ko, sige, mag-iyakan tayo ngayon. Kaya, salamat po church sa panalangin po. Yun lamang po. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa ating pong mga narinig na patotoo. Muli, tayo po ay aawit. Papupurihan po natin ang Panginoon. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Awitin po natin. Sa ating buhay Kristiyano, ang ating Panginoon ay maituturing din po nating kaibigan. Let's sing a song, What a Friend We Have in Jesus. On the first verse, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Maaari na po umupo ang bawat isa. This time tayo po ay makakarinig ng tanging bilang. The mystery of the cross I can comprehend.
grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Amen. Maraming salamat, Sister Quincy. Pagpapala po yung ating napakinggan at lahat po ng blessing report, ating pong inawit. Ayan po yung naghanda sa pinakamahalagang parte ng ating gawain ngayon, ang pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo ng ating iglesia po ay mayaman po sa mga tagapagsalita. Amen. Ang ating po tagapagsalita ngayon, one of preachers ng ating church, ibigay po natin ang ating 100% attention, undivided attention sa salita ng Diyos at sa taong gagamitin niya ngayong hapong ito, Preacher Allen Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang privilege po muli na makatayo sa pulpitong ito and privilege na magamit ng Lord na makapag-share ng salita ng Lord. And nakakatuwa po dahil every time na tayo po ay mabibigyan ng chance na tumayo po dito, laging same feelings ang aming mga nararamdaman. Talagang sobra po ang kaba, sobra po yung, alam niyo po yon, parang hindi kami mapakali. Pero ang maganda po rito, alam namin na hindi dapat talaga kami manangan sa aming mga sarili. And maraming salamat po dahil maganda na po ang panahon, ano? Hindi na po naulan. So, blessing din po dahil tayo po ay binisita rin no, ni Sir Lindon. Sir Lindon, shout out po sa inyo. So, nadalaw po tayo ng isang magiting na preacher, Lindon, ano po. And patuloy niyo pong isama sa panalangin ang ating mahal na bishop at alam naman po natin siya po at ang kanyang mga kasama ay gumaganap po ng tungkulin ng bilang ebanghelista. At nasa mission po siya sa dako po ng Europe. Patuloy na panalangin, pag-iingat at pagpapala po. Every time na siya po ay tatayo sa bawat pulpit, sa mga churches na kanyang pagsasalitaan ay yung pagpapala ng Diyos ang sumakanila po. Ano po. And sama rin natin sa prayer no, yung nagaganap na event ng anniversary po ata no, ng Muntinlupa at nandun po si Pastor Norman, si Ma'am Jessica, at yung pamilya po ni Pastor Mark J. At nawa maging maayos at maging makabuluhan ang kanilang service po doon. And hindi na po tayo magpapakatagal dahil lalo pong kung lumalakas yung tibok ng dibdib ko. Ano po, ano? So tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Bibles sa Book of Lamentation, chapter 3. A few verses lamang po ang ating babasahin para po makapag-start na po tayo. Ano po? Lamentation chapter 3 verses 20 to 21. Very familiar verse pero for sure merong bagong i-reveal po sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng verse 20, "My soul hath them still in remembrance and is humbled in me." Verse 21, "These are recalled to my mind, therefore have I hope.
It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo po ay lahat manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa hapong ito, sa malayang pagkakataon na makakapag-share po ng inyong salita. Dalangin po namin na mangusap ka po sa hapong ito. Itago niyo po ako sa inyong likuran na maging channel po ng inyong pagpapala. Bigyan niyo po ako ng galing at talino, Panginoon, nang sa ganon kami po ay mapagpala ng inyong salita. Dalangin po namin ang aming mahal na bishop na nasa kasalukuyang gumaganap po ng inyong tungkulin. Dalangin po namin ang pag-iingat, pagpapala, Panginoon, sa bawat lakad po nila at maging pagpapala sa marami, Panginoon. Ganon din po ang anniversary po ng mga kasama po namin sa Muntinlupa. I-bless nyo rin po ang kanilang celebration po ng anniversary at maging pagpapala rin po ito sa marami, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, at ipaalalahanan niyo po kami ng iyong salita. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po kayong maupo. Ano po? Ang ating pong binasa ay matatagpuan po sa Lamentations chapter 3. At nagbasa lamang tayo ng ilang verses. Yung mga madalas po natin itong nababasa, madalas natin itong naririnig. Pero alam niyo po ba, habang ako po ay gumagawa ng mensahe, may mga revelation ng Lord sa akin habang ginagawa ko po itong mensaheng ito. At mamaya malalaman niyo po kung ano yung reason at kung bakit ito po ang ibinigay sa atin ng Lord. So gusto ko lang ibigay yung background kung bakit po ito yung ating mensahe, ano po, at kung bakit nangyayari ito, yung mga binasa po natin. So, ang Book of Lamentation ay nasulat po ni Prophet Jeremiah, ano po. Alam niyo naman po yan, ano. Nasulat po ang book na ito after ma-destroy ng Babylon ang bayan ng Jerusalem o yung bayan ng Israel. Alam natin, the city was ruins, sunog po ang templo, marami pong namamatay, marami nang nadalang bihag, at nararanasan ng bayan, nararanasan ng Israel ang mabigat na bunga ng matagal na nilang hindi pagsunod o pagsuway sa Diyos. Nakaranas sila ng mabibigat na, alam niyo yun, mabibigat na pagsubok, mabibigat na pangyayari sa kanilang buhay dahil lamang sa hindi nila pagsunod o yung palagian nilang pagsuway sa Diyos. And alam niyo kung bakit ito naging lamentations, ito yung panaghoy kung sa Tagalog, ano po. Sa word pa lang ng panaghoy, talagang nandoon na ang ibig sabihin. Talagang mabigat, masakit, at alam niyo yun, talagang mahirap bitbitin. And nakita ko po dito habang binabasa, naramdaman ko po yung kung ano yung pakiramdam ng writer dito, si Prophet Jeremiah. Bagamat tingin ko kung ano yung nararamdaman ko habang binabasa ko ito, feeling ko hindi pa yun yung pinaka gustong iparating. Kung gaano kasakit, kung gaano kabigat yung kanilang pinagdadaanan. Pero alam niyo po, pinapakita sa akin ng Lord na may kanya-kanya rin po tayong mga bigatin. Then later on, siguro mahahapyawan po natin yan. So the prophet Jeremiah is starting enumerating his severe trials. Kung makikita niyo po sa verse 1 to 20, inisa-isa niya na po yan. Inisa-isa niya na banggitin yung sakit, yung panaghoy na kanilang nararamdaman. Sabi po sa verse 1, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned his hand against me all the day. My flesh and my skin hath made old. He hath broken my bones. He hath builded against me and compassed me with gall and travail. He hath set me in dark places as they that be dead of old. He hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Damdamin niyo po mga kasama, ano po? Also, when I cry and shout, he shutteth out my prayer. He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places.
He hath turned aside my ways and pulled me in pieces. He hath made me desolate. He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. He hath caused the arrows of his quiver to enter my reins. I was a derision to all my people, and their song all the day. He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. He hath also broken my teeth with gravel stones. He hath covered me with ashes, and thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Alam niyo po mga kasama, habang binabasa po natin ito, bagamat ito ay sinulat, ipinahayag ng writer sa pamamagitan po ng figurative and poetic form para po mas ma-express yung pinakamalalim na emosyon na kanilang nararamdaman. Bagamat hindi ito yung mismong nangyayari sa kanila, pero ginamit po ang figurative and poetic na ito sa ganitong anyo para mas lalo nating makita yung dinaranas po nila, kung gaano kasakit. Sabi po doon sa ating, magbibigay lang ako ulit ng ilang mga verses po dito sa ating binasa para mas lalo po natin ma-appreciate yung ating mensahe. Ano po? Dito po sa verse 1, in times of brokenness, sabi ng writer, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. Nakita ko po rito, sa mga pagkakataon na ang pakiramdam natin ay nasa feeling natin, wasak tayo, durog tayo. Diba? Maraming ginagamit na pamamaraan dito sa talata na ating binasa para mas lalo natin maramdaman yung bigat ng kanilang pinagdadaanan. In times of brokenness, maraming itsura, maraming figura para maipakita kung paano tayo nasasaktan. At alam po natin, ang mensaheng ito, ang context po nito, nagkasala po sila sa Lord. Naging matigas ang puso nila, naging matigas ang ulo nila, sumusuway sila sa Panginoon, kaya ito po ang kanilang pinagdadaanan. Nakakaranas sila na ang feeling nila, broken sila, wasak sila, wala silang tulong, wala silang mahihingan ng tulong. Pangalawang bagay, ang feeling nila, sila ay nasa darkness. Or ang feeling nila, blinded po sila. Sabi ng verse 2, He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Ang pakiramdam nila, ang gusto nila mapunta sila sa kaliwanagan, pero sa kadiliman sila napupunta. Ito yung mga tagpo na kung saan pwedeng tayo rin po mismo ay nakakaranas po sa ngayon. Pwedeng ang ilan sa atin ay nakakaranas o nakakaramdam na feeling natin tayo ay sira, wasak. Feeling natin madilim ang lahat, hindi natin naiintindihan. Hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay po natin. Maybe bunga ito ng kasalanan. Maybe bunga ito ng mga maling desisyon. Pero alam nyo po, sa lahat ng binasa po natin dito, ang sabi ng ating verse sa verse chapter 2, verse 21, these are recalled to my mind, therefore have I hope, merong pag-asa, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Alam nyo po mga kapatid, sa maraming pagkakataon na tayo nakakaranas ng sobrang bigat, na feeling natin, yun na yung pinakadulo natin, yun na ang hantungan natin at hindi na natin kayang magpatuloy. Nakita natin dyan, yung in times of brokenness, tapusin lang po natin yung ano natin para makita po natin. In times of brokenness, in times of darkness, ito yung pagiging blindness, in times of black. Ito yung sa verse 8, also when I cry and shout, He shutted out my prayer. Ito po yung pakiramdam na kada hiling mo sa Panginoon, ang piling mo, hinaharangan ang panalangin mo. Naramdaman nyo na po ba yan minsan? Umiiyak ka na, humihiling ka na, nakaluhod ka pa, pero ang pakiramdam mo, hinaharangan ang panalangin mo. Ito yung mga pakiramdam na talagang
hindi mo na maintindihan, hindi mo maipaliwanag ang mga nararamdaman. Hindi lang yan. In times of brokenness, in times of blindness, in times of lack, then in times of bondage or bound. Sa verse 7, He hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Ito yung pakiramdam po natin, pabigat, kada araw na lumilipas, kada araw na matatapos, pabigat ng pabigat ang pinagdadaanan po natin. Ang pakiramdam mo ay bandage ka, bound ka, hanggang dun ka na lang. May mga pagkakataon pa sa verse 15, He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. May mga pagkakataon po, lahat na lang ng pait, nararanasan mo na. Lahat na ng kabigatan, lahat ng kapaitan, dinaranas mo na. Sama na rin po natin dito yung verse 20, yung broken-hearted. Many times nakakaranas po tayo, hindi natin hawak ang sitwasyon. Maraming pagkakataon kung papipiliin tayo, mas pipiliin natin yung maalwan na sitwasyon. Kung pipili tayo at kung papipiliin tayo, mas gugustuhin natin na nasa maayos tayong kalalagayan. But in reality of life, hindi natin ito matatakasan. Darating ang moment, darating sa buhay po natin, makakaranas ka ng brokenness. Makakaranas ka ng feeling mo, nadidilimnan ka, madilim. Blindness, blind ang pakiramdam mo, wala kang makita. Pakiramdam mo, lahat ng panalangin mo ay binablock. Lahat ng gagawin mo, napakabigat sa'yo. Lahat ng kapaitan. Kahit yung broken heart, nararanasan po natin. Pero alam nyo po, ang mensaheng ito ay hindi po matatapos sa kung ano ang nararamdaman natin. Hindi po matatapos kung ano ang binabanggit ni Prophet Jeremiah. Lahat ng ito mabigat, lahat ng ito masakit. Pero ang sabi ng Bible, sabi ng writer, This I recall to my mind, therefore have I hope, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. Pwedeng mabigat ang iyong nararamdaman ngayon. Pwedeng hindi mo na alam ang gagawin mo. But hey, merong Diyos. Merong awa at habag ang Diyos. Ang sabi ni Jeremiah, meron akong ipagmamalaki. Meron parang pag-asa. Merong habag ang Diyos. At ang title po ng ating mensahe ngayon ay pinamagatan ko pong When Mercy Step In. Ito yung pagkakataon kapag ang Diyos na ang kumilos. Ito yung mga pagkakataon kapag yung habag na ng Diyos ang pumapasok. Kung naalala niyo po last time, inawit po ito ni Sister Sherina. Dalawang bagay. Una, napakaganda ng pag-awit, napakaganda ng umawit. Secondly, ang ganda ng, alam mo yun, hindi naman ako music lover. Pero napakadalang kong mahook sa message. Pero alam niyo yun, nakakatawa nga habang umuwi ko, kinakanta ko yun. Pero sa isip ko lang. Hindi ba? Sa bagay, pag kumanta naman ako, awa ng Diyos ang makikita niyo sa akin, no? Alam niyo po, habang binabasa ko yung lyrics niya, nakikita ko yung sarili ko na sino ako, na hindi ka naman karapat-dapat, hindi ka naman worthy sa lahat ng bagay na tinatamo mo ngayon, but because of mercy of God, nandyan ang mga pagpapalang para sa iyo. When mercy step in. Ito yung mga pagkakataong hindi mo maintindihan ng lahat at sasabihin mo na lang, lahat ng ito dahil sa awa at habag ng Diyos. Unexplainable. Hindi mo ito mai-explain. Ito yung maraming pagkakataon na tumatayo dito sa harap at nagsishare ng testimony. Alam nila, hindi sa gawa ng tao, hindi sa gawa ng kahit ano, hindi yan nabibili. Yan ay mercy ng Panginoon. Awa at biyaya po ng Panginoon. So, start na po tayo sa ating preaching. Gagawin ko po itong mabilis, gagawin ko po itong direct to the point. Nang sa ganun po ay matapos po tayo,
So the title of our message is When Mercy Step In, no? When mercy step in, pag pumasok na po ang awa ng Diyos, everything is changes. Pag pumasok na ang habag ng Diyos, maniwala ka sa hindi, marami itong babaguhin. Marami itong gagawin na hindi mo inaasahan, hindi mo maaarok kung bakit ito ang kinalabasan. Dahil yun po talaga ang awa ng Diyos. Marami siyang kayang baguhin, marami siyang kayang gawin dahil sa kanyang awa at habag. When mercy step in, number 1, magkakaroon ka ng new beginning. Nakita natin sa passage natin sa verse 1 to 20, puro bigat, puro pasakit, na ang piling ng bayan, yun na ang kanilang katapusan. Ang piling nila, hanggang doon na lamang sila. Piling nila, wala nang makakatulong sa kanila. Pero iba ang usapan pag pumasok na ang awa ng Diyos. Pag pumasok na ang habag ng Diyos, merong new beginning. Merong bago. Merong bagong panimula. Naakala mo yun na ang wakas. Sabi ng Bible, Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. There are new every morning, great is thy faithfulness. Mga kapatid, sa mga pagkakataon nakakaranas tayo ng affliction, ng trials, at kung ano-ano pang kabigatan, lagi natin tatandaan, kaya ng Diyos magbigay ng bagong panimula. Maybe meron sa atin dito, kaladkad pa tayo ng kahapon. Maybe meron sa atin, minumulto ka pa rin ng mga past decisions mo. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan, merong awa ang Diyos. Hindi yan matatapos kung ano ang kung bakit ka nagkamali, kung ano ang pinili mong mga desisyon sa buhay, nagkamali ka, nawasak ka. May awa po ang Diyos. Merong new beginning. Kaya kanyang bigyan ng panibago, panibagong panimula. At ang awa ng Diyos ay every morning. They are new every morning. Every morning, mga kapatid. Kada paggising natin sa umaga, panibagong awa at habag ito ng Diyos. Napakasarap isipin, sa mga pagkakataong hindi na tayo pinapatulog ng problema, parang pasalamat na lang pag nakaidlip ka eh. Pero ang totoo, pagmulat mo ng mata, a new beginning. May pag-asang ibinibigay ang Diyos na akala mo yun na ang katapusan, yun na ang iyong hangganan. Hindi yan yun. Nagkakamali po tayo dahil kaya ng Diyos gumawa ng panibagong panimula. At sabi ng Psalms 118:1, ito yung madalas mini-memory verse po ito ng mga bata. Psalms chapter 118 verse 1. O give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever. Hindi lang po every morning, forever pa po ang awa at habag ng Panginoon. And ang sabi ng Isaiah 43:19, Isaiah chapter 43 verse 19. Sige po. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall ye not know it? It will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Alam niyo po, ang context po niyan, ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, gagawa ako ng mahimala o mamilagrong paraan para iligtas ko ang bayan. Alam niyo po, ang context diyan, sabi niya, I will do a new thing. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ito yung sa tingin ng tao, imposible. Biruin mo magkaroon ng way sa wilderness, magkaroon ng rivers sa desert. Sa paningin ng tao, imposible. Pero sa Diyos, kaya niyang gawin. Posible yan sa Panginoon. At ganyan din po ang pangako ng Diyos. In application po, kung kaya ng Diyos gumawa ng panibagong bagay, kung kayang gumawa ng Diyos ng mirakulong pamamaraan, kaya kanya pong bigyan ng panibagong panimula. Kung titignan natin yung past natin, sobrang bigat, sobrang pangit, sobrang dilim, pero ayaw ng Diyos na manangan ka dyan. Ang gusto ng Diyos, ang makita niya, nandito ako, meron akong habag, meron akong biyaya, laging panibago, araw-araw, at forever ito.
Mga kapatid, when mercy step in, there's a new beginning. Huwag natin tutuldukan kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kaya kanyang iprolong, kaya kanyang isustain. Kahit sobrang sakit ng nararamdaman mo, there is a new beginning. Yan ang kayang gawin ng habag ng Panginoon. Kaya kanyang bigyan ng panibagong panimula. Alam niyo po ba, minsan dumarating po kayo sa point at marami siguro sa atin ay ganito. Kung kailan ka humihingi ng kaliwanagan, saka naman lalong nadidimlan. Kung kailan ka humihingi ng pintong magbubukas, saka naman nagsasarahan ang lahat. Kung kailan ka humihingi ng gabay, saka naman nagkakawindang-windang. Kung kailan ka humihingi ng kagaanan, saka naman mas lalong bumibigat. Kung kailan ka humihingi ng tulong pinansyal, saka naman mas lalong nagigipit. At kung kailan ka humihingi ng yakap, mas lalo kang nasasaktan. Ganito ang nararamdaman ng writer, na ang feeling nila na para bang bingi ang Diyos sa kanilang mga panalangin, na para bang maigsi ang kamay ng Diyos para sila'y abutin, na para bang nakatalikod at nakalimutan na tayo ng Diyos. Mga kapatid, isipin natin kung ano yung sinabi ni Prophet Jeremiah na pwede natin panghawakan. This I recall to my mind. Therefore, have I hope, merong pag-asa. At ang pag-asang ito, dahil sa mercy ng Panginoon, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. Ang sarap isipin, na akala mo sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, finish ka na, akala mo yun na eh. Susuko ka na, aayaw ka na, bibitaw ka na. Pero ang sarap pang hawakan na kaya ng Diyos magbigay ng panibagong panimula. Ang sarap isipin, merong Diyos na hindi nakatingin kung ano ang past mo. Merong Diyos na nakatingin, merong Diyos na nakatingin sa atin, sa bawat anong gagawin natin, nandyan lamang siya. At mas lalo tayong manliliit every time na maiisip mo ito. Sino ba ako para pagpalain ng Panginoon? Sino ba ako para gamitin ng Diyos? Sino ba ako para pagkatiwalaan ng Diyos? It's all about mercy of God. Biyaya, habag lamang ito ng Panginoon. Kung bakit tayo nakakasuong, kung bakit tayo nakakapagpatuloy, at kung bakit tayo nagagamit po ng Panginoon. Remember, dito sa binasa po natin, kung paano sinabi ng writer ni Jeremiah, diba? Kung kailan siya humihingi ng liwanag, saka naman mas lalong dumidilim. Kung kailan siya humingi ng yakap, mas lalo siyang nasasaktan. Kung kailan siya humihingi ng tulong, hindi niya nararamdaman. Pero meron siyang naalala. Diba? Sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope. Tandaan po natin ito, hindi pa nagbabago ang sitwasyon, pero nabago ang pananaw. Hindi natin kontrolado kung ano ang mga mangyayari. Pero yung pananaw natin, pwede natin baguhin. Pwede natin sabihin, yes, mabigat ang aking pinagdadaanan, mabigat ang aking battle ngayon, pero merong pag-asa. Merong awa at habag ang Panginoon. A new beginning. Number 2, hindi lamang a new beginning, kaya niya rin po ibigay ang notable breakthrough. Bakit po notable po ang ginamit po natin? Dahil kahit ikaw, kahit ako, kahit kayo, alam niyo po mismo na pag kayo ay nagtatagumpay sa isang bagay, hindi po tayo yon. Awa at habag po ng Diyos yon. Kasi kung tayo lang, sino ba tayo para makalusong, makatagos sa lahat ng pinagdadaanan natin kung wala ang tulong at kung wala yung awa ng Diyos. Sabi ng Bible sa Lamentation 3:22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Alam niyo po, malaking tulong. Alam niyo po ba, kung wala ang mercy ng Diyos, every time na tayo magkakamali at paiiralin ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos, yung i-apply niya kaagad yung parusa. Kung sa bawat matang nagkakasala ay dudukutin agad ng Diyos. Sabi nga ng ating mahal na bishop, kahit pinya ka pa, ubos ka.
Isipin ninyo kung wala ang awa at habag ng Diyos, sa bawat pagkakamali ng matang ito, ay dudukutin ito ng Panginoon. Kahit pineapples ka pa, ubos yan. Di ba? Kahit sa bawat hakbang ng paa mo, kahit sa maling desisyon mo, ay puputulin ng Diyos ang ating mga paa. Kahit centipede pa tayo, ubos. Lipol po tayo, mga kapatid. Dahil ito po ay sa awa lamang ng Panginoon. Di ba po? Sabi ng Psalms chapter 41 and 2. Sige, balik muna tayo sa Lamentation 3:25 po. Sorry po. Para mas lalo po na. Lamentations 3:25. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Yan. Mapalad daw yung mga naghihintay, may pagtsatsaga sa Panginoon. And sabi ng Psalm chapter 40 verse 1 and 2. Ito yung sabi ng writer dito, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Hinintay niya ang Panginoon, tumawag siya sa Panginoon, at nakinig ang Diyos sa kanyang panalangin. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. So pinapakita po rito yung intense deliverance, kung papaano tayong iniaahon ng Panginoon sa mga pagkakataon tayo'y nasa affliction, nasa problema. Ang ginamit nga po, miry clay. Sa madaling mas maintindihan, parang kumunoy po ito eh. Inihahango tayo ng Diyos sa mga ganong sitwasyon sa buhay natin. And alam niyo po, bakit notable breakthrough po ang ginamit po natin? Kasi meron pong pagtatagumpay. Dahil sa awa ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, kahit anong problema yan, kaya natin yan masolusyonan, kaya natin yan malampasan dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Yan po ay intense deliverance ng Panginoon, na kung saan maraming moments sa buhay po natin. Naalala ko noon nung na-hospital yung anak ko, yung panganay ko, then nasunod na ng pangalawa. Ito yung mga panahon ng mga COVID times, tapos panahon ng dengue. Parang kung ano yung uso, nakukuha namin eh. Sabi, kung meron akong sasabihin sa Lord at magtatampo ako, Panginoon, bakit lahat naman ng uso na sa amin? Nung panahon ng COVID, na COVID kami. Nung panahon ng dengue, na dengue kami. Pero alam niyo po, wala akong dahilan, wala akong reason para magtampo sa Diyos. Mabigat ang times na yon, kung babalikan ko yon, sobrang hirap po. Hindi mo ma-explain kung gaano kabigat yung nararamdaman mo. Parang ganito, sabi ko nga, parang ganito yung moment nung nararamdaman ko noon. Kung paano nagsusumbong, paano nagsasalita yung writer, kung ano yung kanyang nararamdaman. Feeling mo malayo ang Diyos, feeling mo bingi ang Diyos, feeling mo nakatalikod ang Diyos sa'yo. Pero alam niyo po, may awa at habag pa rin ang Panginoon. Isosustain niya tayo, ililigtas niya tayo, at makakatagos tayo sa mga pagsubok po natin. Sabi nga ng iba, hindi ka tatagos dyan. Pero pag may awa ang Diyos, tagus-tagusan. Makakalagpas ka sa bawat pagsubok. Yan ang kayang gawin ng awa at habag ng Diyos. Sabi ng tao, sa paningin ng tao, ay naku, COVID yan. Patay ka kaagad yan. Dengue yan, pag bumaba platelets yan, patay yan. Pero iba ang awa ng Diyos. Kaya kanyang isurvive, kaya kanyang bigyan ng panibagong panimula, kaya kanyang pagpatagumpayin. When mercy step in, mga bagay na hindi mo mapapaliwanag, pag Diyos na ang kumilos, pag yung habag na ng Diyos ang kumikilos sa buhay mo. And then sabi ng song, basahin ko lang, allow me to read, wag yun na pong pakantahin. Pero ito po yung lyrics ng song na talagang nahook ako. Sabi ko, Lord, hindi ko po kakantahin to kahit anong gawin, kahit ano pong request po ninyo. Sabi rito sa verse po, dito sa
sa lyrics ng song ng When Mercy Step In, sabi rito, God knows the road you've walked. He knows your heart. No matter where you've been or who you are, when He hears you cry, He'll draw you to His side. And I know the sweet forgiveness you will find, for when I was still a prisoner, bound by earthly chain, God in His great love came and tore them all away. When mercy stepped in and stood in my place, mercy saw my need and covered me with grace. An old rugged cross was the sentence I deserved, yet I was spared the penalty of sin when mercy stepped in. Mga kapatid, tayo po dapat ang nandun sa cross ng Kalbaryo. Tayo po dapat ang nakapako at pumapasa ng cross na yon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, tinubos niya tayo. Ipinalit niya ang kanyang sarili para po sa atin. Isipin po ninyo, kaya minsan masarap, nakakarinig, nire-remind tayo ng Diyos, naaagapan yung paglaki ng ulo, naaagapan yung nakatingin ka na sa sarili mo, naaagapan yung akala mo, yung sahod, yung pera na lang yung makakapag-sustain sa'yo. Masarap minsan nare-remind ng Lord na kahit anong meron ka, kung wala ang awa at biyaya ng Diyos, wala po yan. Na kung saan na tayo dapat ang pinaparusahan, in-spare ng Lord. Ito yung substitutionary death na laging sinasabi ni Bishop every time na imbis na tayo, makasalanan tayo, alam natin yan, at walang hindi excuse dito. Na kahit sabihin mo, sino dito ang hindi nagkasala at may magtatas ako, hindi po ako nagkasala. Lahat po tayo makasalanan. Kung iisipin mo yung kahapon, iisipin mo yung ng nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon, nakaraang 10 taon, ma-appreciate mo kung bakit buhay ka pa ngayon. It's only because the mercy of God. Kung hindi papasok ang awa ng Diyos, consume na po tayo, lipol na po tayo, patay na po tayo, wakas na po tayo. Kaya salamat sa habag at biyaya ng Panginoon. Number 3 and last. When mercy step in, meron tayong new beginning, meron tayong notable breakthrough. Ito yung makakatagos ka, makakalampas ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Number 3 and last, never-ending blessings. Ito yung walang katapusang pagpapala ng Diyos. Laging sinasabi, ang blessing, hindi yan nabibili. Hindi yan pag pumunta ka ng mall, nakita mo yung magandang blessing, bibilin ko yan. Ang totoong blessing, hindi yan binibili ng pera. Ibinibigay po yan ng Panginoon. Never-ending blessings. Ito yung tatayo ka sa isang sitwasyon na alam mo namang hindi ka worthy, sino ka para tumayo, sino ka para mag-preach, sino ka para umawit, sino ka para mag-violin, sino ka para mangasiwa ng isang malaking church. It's only because of God's mercy. Habag at biyaya ito ng Diyos. At kung meron kang tatanawin na pinakamagandang blessing, ito yung sabi ng lyrics yung in-spare na tayo ng Lord. Yung instead na tayo ang nakapako roon, kinuha niya na. Kinargo niya na tayo. Parang sabi niya, sagot ko na yon. Sagot ko na si ano. Sagot ko na yan. Para sa gagawin ng Diyos. When mercy step in, maraming pagkakataon sa buhay natin. Maybe hindi mo naiintindihan ng lahat. Maybe dumaranas ka ngayon, currently, you feel broke, pakiramdam mo, basag ka, wasak ka, wala kang malapitan, madilim ang lahat. Humihingi ka sa Diyos pero mas lalong dumidilim. But always remember, mga kapatid, mapalad ang taong naghihintay sa Diyos. Hintayin mo. Dahil kikilos po ang Panginoon. Meron siyang awa. Meron siyang habag para masustain niya po tayo. When mercy step in, ang ating mga naging main points po rito, magbibigay siya ng panibagong panimula. A new beginning.
Pangalawa po, dahil sa habag ng Diyos, notable po yung breakthrough. Ito yung kapag nagtatagumpay tayo, kahit ikaw, kahit ako mismo, alam natin, hindi po ako yun. Habag at awa yun ng Diyos. And number 3, ito yung never-ending blessings. Na kahit hindi ka tapat, maraming pagkakataong hindi ka tapat sa Panginoon, pero patuloy pa rin ang pagpapala ng Diyos. Yun po ang kayang gawin ng mercy. Then after natin malaman na ganito ang kayang gawin ng mercy, in conclusion, kailangan natin maging humble. Alam natin ang context ng Lamentation chapter 3, kaya sila nakararanas ng malulupit na sitwasyon dahil sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, kung niremind tayo ng Diyos ngayon, kung meron tayong maling nagawa, be humble. Magpakababa tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Then pangalawa, be hopeful. Maging umasa tayo. Umasa tayo na isosurvive tayo ng Panginoon, ililigtas tayo ng Panginoon, palalagpasin tayo ng Panginoon. Then pangatlo and last, be holy. Bagamat merong grace ang Panginoon, bagamat merong mercy ang Panginoon, pero hindi ito lisensya para patuloy at patuloy tayong magkamali. May mercy ang Diyos pero ayaw niyang samantalahin natin ito na kung saan after mong patawarin, magkakasala ka ulit. After mong patawarin, babalik ka ulit sa kasalanan. Ayaw po ng ganun ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magpakahumble tayo kung alam natin nagkasala tayo, lapit tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tawad at umasa ka na palalagpasin ka ng Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. And be holy. Kailangan natin magpakabanal, hindi natin anong tawag po dito? Hindi natin ano pong tawag po doon? Yung palaging gagamitin na, may mercy naman ng Lord, patatawarin naman ako, pwede ako mag-isa. License. Hindi natin pwedeng gawing lisensya o license ang mercy ng Panginoon. Gusto ng Diyos magpakahuli tayo. And para po sa ating closing, no, ang sabi po rito sa 2 Corinthians, balikan ko lang po yun, no, 2 Corinthians Kasi mababalikan niyo po ba? 2 Corinthians chapter 4, 8 and 9. 2 Corinthians chapter 4, verse 9. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Pwedeng nasasaktan tayo ngayon, pero hindi tayo pinababayaan. Pwedeng luhaan tayo ngayon, pero hindi tayo iniiwan. Dahil merong mercy ang Panginoon. Diba? Nasasaktan tayo pero hindi tayo pinababayaan ng Lord. Luhaan tayo pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya ang challenge sa atin ay ang mercy ng Lord ay hindi siya lisensya tulad ng sinabi ko. Ito ay paanyaya para mamuhay tayo nakalugod-lugod sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa kasalanan. Kailangan natin magpakasakdal, kailangan natin magpakaholy sa harapan ng Diyos. And to sum up ng ating preaching po, maraming tagpo sa buhay natin, akala natin yun ka na, hanggang dun ka na lang, di mo na kaya, susuko ka na, bibigay ka na. Ang paalala ng Diyos, meron siyang habag, meron siyang biyaya, kaya kanyang iligtas, kaya kanya i-sustain, kaya kanyang i-prolong. Dahil iba ang kwento pag may habag si Kristo. Shall we all pray? Father God, maraming salamat po sa mensaheng ito. Di po namin alam kung saan ka po nangusap, but Lord, we praise you, we honor you, Panginoon, dahil buhay ang salita mo. Nagpapasalamat po kami dahil malaya na nangangaral kami, malayang nakakarinig kami ng mensahe na galing sa iyo. Tulad po ni Prophet Jeremiah, kung paano niya po in-express ang kanyang mabigat na nararamdaman sa mga panahong akala niya malayo ka, sa mga panahong akala niya bingi ka, sa mga panahong akala niya maiksi ang kamay mo para
hindi kami maabot. Maraming pagkakataon, nararamdaman din po namin yun, Panginoon. But Lord, salamat sa reminders. Sa mga pagkakataong ganon ang aming nararamdaman, merong paalala sa amin na dapat naming maalala na meron kang habag, meron kang awa, na kaya mo kami sustain. Bago ito araw-araw at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa habag mo. Pinakita mo sa amin, sino po kami? Sino po kami para pagkatiwalaan? Sino po kami para magamit mo sa ministeryo mo? Salamat, Panginoon, dahil nagagamit nyo lamang kami because of your mercy. Napaka-merciful mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mong ito. Kung meron po sa inyo na, pwede pa tayo tumayo po lahat? Hinihilingin ko po si Pastor Poy para extend yung ating invitation po. Habang tayo po'y nakatayo at nakapikit, hayaan po natin tayo po'y magnilay-nilay. Maaaring may mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ay nakalimot, na tayo po ay nagkamali, na tayo po ay tumalikod sa Panginoon. Na po pwedeng ito yung patuloy na ginagamit ng dyablo sa atin para tayo ay duhuin, para tayo ay ibagsak, ilugmok, at hayaang makitang talunan sa buhay na ito. Po pwede rin nasa punto tayo ng buhay natin na tayo ay nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng sama ng loob, sa mga nakikita natin, sa mga pangyayari sa paligid, sa ating kapwa, na siyang nagdadala sa atin upang tayo po ay malugmok. Pero mga kapatid, napakaganda po ng mensahe na ipinakita po sa atin. May awa ang Panginoon. May awa ang Panginoon. At dito pumapasok yung mercy. That's why when mercy step in, mga kapatid, ang kinakailangan lang po natin ay hingin ang awa ng Panginoon. Lumapit sa awa ng Panginoon. At hayaan nating ito ang maghari po sa atin. Matapos ang lahat ng iyon, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong panimula. Bibigyan tayo ng Panginoon ng notable breakthrough at hindi matapos-tapos na biyaya. Mga kapatid, nasa anong punto ka ng buhay ngayon na kailangan mo ang awa at habag ng Diyos? What we need to do is to come to Him and pray. And this altar is open para sa lahat ng tao na naghahangad. Lord, I need your mercy. Lord, kailangan ko po ng awa mo. Lord, hindi po ako magaling. Lord, wala po akong kayang ipagmalaki sa iyo. Ang hiling ko, Panginoon, please, Lord, ang biyaya at awa mo, Panginoon, ang sumaakin. Panginoon, marami pong bagay sa buhay ko na pinilit ko na ako na lang nakakayanin ko. Pero Panginoon, hindi po ako nagtatagumpay. Kundi awa mo lang, Panginoon, ang kailangan ko. Panginoon, sa mga pangarap ko sa buhay na ninanais kong makamit, Panginoon, awa mo lamang, Panginoon, ang kailangan ko. Panginoon, sa paglakad ko sa araw-araw, na ako ay laging tinutukso ng kaaway, tanging awa mo lamang, Panginoon, ang kailangan ko upang ito po ay aking malagpasan. Panginoon, sa mga suliranin po na dumarating sa buhay po namin, Panginoon, awa mo lamang, Panginoon, ang kailangan ko upang ito po ay aming mapagtagumpayan. At ang awa ng Diyos ay ibinibigay niya sa mga taong humihingi at lumalapit sa Kanya. And this altar is open if you want to ask for God's mercy. And God's mercy will step in sa ating mga buhay. That's why we need to be humble. We need to ask God for His mercy. At habang nasa harapan po tayo, personal po nating hingin ang awa ng Panginoon. Personal po nating
idalangin ang awa ng Panginoon na sumaatin. Ano man po ang inyong pinagdadaanan, ano man po ang pagsubok, ano man po ang hirap, ano man po ang gawa ng kaaway, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Father God, thank you so much, Panginoon, sa napakagandang mensahe pong ito. Patuloy mo po kaming pinaalalahanan, Panginoon, na ang lakas namin, ang husay namin, ang galing namin, ang posisyon namin, ang pera namin, kayamanan, talento, lahat ng ito, Panginoon, ay mawawala. Ngunit salamat sa iyong awa, Panginoon, na siya nagsusustain sa amin upang maisakatuparan namin ang mga nais mo, mga bagay, Panginoon, na kalooban mo po sa buhay po namin. Lord, narito po ang iyong mga anak. Nangihingi po kami ng iyong awa. Tulungan mo kami, Panginoong, makaagapay. Tulungan mo kami, Panginoong, makatawid. Tulungan mo kami, Panginoon, na magwagi, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa amin. Sa lahat ng ginagawa ng paninira, paninila sa aming mga buhay. Lord, what we need is your mercy. Lord, please, ibigay mo po sa amin ang iyong awa. At ayaw mo, dakilang Diyos, na magkaroon po kaming panibagong panimula. Magkaroon po kami, Panginoon, ng mga breakthrough sa buhay namin. At magkaroon po kami, Panginoon, ng di maubos-ubos na biyaya mula po sa iyo. Maraming pong salamat, Ama. Tuloy ka pong kumilos sa amin, and we claim, Panginoon, ang binigay mo pong awa sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen.